Nakataas ang public storm warning signal sa mahigit 20 probinsya sa bansa dahil sa bagyong Labuyo. Ayon sa Pag-asa, ito ang pinakamalakas na bagyong tumama sa kalupaan ng Pilipinas ngayong taon. Kabilang sa mga sinalanta ng bagyo ang probinsya ng Pangasinan. Binaha ang maraming kalsada roon at ilang poste ng kuryente ang tumumba. Makibalita tayo live kay Jet Arceliana ng GMA Dagupan. Jet. Mark, Maki, nananatiling malakas ang pagbugso ng hangin dito sa lalawigan at mula pa kagabi walang humpayong pagbuhos ng ulan kaya naman nakakaranas na ng pagbahang ilang lugar lalo na ang mga low-lying cities and municipalities. Baha ngayon sa mga pangunahing kalsada sa sentro ng Bugalyon, Pangasinan. Kakaunti ang sasakyan kaya napilitang lumusong sa baha ang mga galing sa palengke. Dahil naman sa malakas na hangin natumbang ilang poste at humambalang sa daan. Binabantayan ng Barangay Kabayawasan na nasa gilid ng Agno River. Naka-standby na rito ang truck at rubber boat ng PDRRMC. Kapag nagpatuloy kasi ang pag-ulan, posibleng umapaw ang Agno River na magdudulot ng pagbaha sa barangay. Tinatayang 200 mag-anak ang posibleng ilikas. Kaya pa yan. Titignan namin. Pati yung baboy mi nandyan pa. Hindi pa namin nililipa namin doon sa loob na doon. Apektado na rin ang kabuhayan ng mga residente sa barangay. Pagsasakang pangunahing kinabubuhay ng mga residente dito sa Barangay Kabayawasan, pero ito rin yung kanilang pangunahing problema tuwing nananalasa ang mga kalamidad kagaya ng bagyo. At ngayon nga yung kanilang mga sakahan ay lampas tuhod na yung level ng namuong tubig ulan dito at umapaw din kasi yung Agno River kaya naman doon sa mga sakahan na yan ay may mga isda na siyang hinuhuli na lang ng mga residente. Medyo alarma sila. Gawa po ng ang ilog talaga napakasama ngayon ng sitwasyon dahil nagkakaroon ng yung erosion. Gawa ng may agos saka yung salpok ng tubig ng alon. Sa bayan naman ng Sual, halos 50 tao na ang inilikas sa Municipal Hall dahil sa banta ng storm surge. Nakatira sila malapit sa dagat. Samantala, 4 na fishing vessel mula sa Infanta at Bulinaw ang pumalaot pa noong nakaraang linggo. Lulan nito ang 30 mangingisda. Hanggang ngayon inaantabayanan pa ng PDRRMC ang pagbabalik ng mga ito. Ayon sa PDRRMC, hindi pa rin nila nakukontak ang mga 30 mangingisda na pumalaot noon pang nakaraang linggo. Pero umaasa ang Philippine Coast Guard na ligtas pa ang mga ito at posibleng nagkubli lamang sila sa mga isla sa bahaging Lingayen Gulf. Ngayon naman ay passable pa lahat ng pangunahing kalsada dito sa lalawigan at bahagyang naapektuhan lamang ang supply ng kuryente lalo na sa bahaging Western Pangasinan dahil sa masungit na lagay ng panahon. Yan muna ang latest dito sa Pangasinan. Jet Arceliana, Nagbabalita, Pilipinas.